Yan, so good morning mga farmers. Welcome back to my channel, Search at the Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. And if you're new to this channel mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Okay, so for today's vlog mga ka-farmers, ang pag-usapan natin is paglilinis ng saging. Okay? Kasi kung napapansin ko mga ka-farmers, yung ating mga saging is meron ng mga sigatuka disease na umaatake. Kaya kailangan nating linisan para hindi po gagrabe yung ating problema sa sigatuka disease mga ka-farmers. Okay? So yan, kung mapapansin nyo, may mga brown na yung mga saging natin, yung mga dahon. Okay, ngunit bago po natin ipagpatuloy mga farmers, shout out muna sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao. Most especially to my mentors in Ampalaya Gardening or Farming, Agaw Jupil the Farmer, anak ni Matoy, and Agaw Pinos Vlog. Okay, and also shout out Sir Ayan Dibal, Boss Wilson TV, Sarge TV, Police Farmer, Greggy Farmer, and also to Jojo the Farmer. Okay. And then also shout out sa ating mga tagapagsubaybay dyan sa Duguan, Sibungas, Cebu. Sa Redondo family, kay Lolo Alberto Redondo, Lola Joy Redondo, and also kay Ate Janice Francisco, and Ate Ivy Sibilia, and of course, kay Ate Tessa Sordelia, and also shout out kay Pete Andrew Sibilia. Okay, so yun po. So maraming salamat at tara na. Yan, so good morning mga farmers, no? Welcome back to my channel, Search at the Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. So today is October 13, 2023, Friday. Now, ang pag-usapan natin sa ating vlog ngayon mga farmers is paglilinis ng ating mga saging dahil naepektahan po yung mga saging natin ng sigatuka disease. Kung makikita nyo mga farmers, mayroong mga brown na leaves dyan. Those are because of sigatuka disease. Yan, so may mga sigatuka yan mga farmers. Ito, mga ganito, sigatuka. Yan, sigatuka. And yung iba pa nating mga nagbabrown na mga leaves mga farmers. Ito, sigatuka disease. So kailangan alisin natin ito mga farmers upang hindi kumalat sa ating lugar. Yan. So tara po at atin pong lilinisan. Samahan niyo po ako mga farmers. Let's go. Okay mga ka-farmers, so if you can observe, yung ating mga saging ay malilinis na. Okay. So nakapaglinis na tayo mga ka-farmers, pero yun nga hindi po natin natapos dahil limited po yung time natin. I need to stop at 6:30 kasi duty pa ako 7:30 sa school bilang isang public school teacher. Okay. So pero sa awa ng Diyos naman mga farmers ay meron tayong natapos, no? Mga 50% ng ating mga saging ay nalinisan na natin. So kung makikita nyo, wala na masyadong mga brown leaves. Okay, kaya okay na yung ibang mga saging natin. Okay, yan. So nalinis na natin. Tapos yung iba namang saha ay inano natin, yung mga suckers ay pinutol na natin para hindi maipagtahan yung mother banana. Okay, yan. Dito sa gitna ay nalinis na natin mga farmers. At yung iba naman, binagsak na natin yung mga dahon. Yan. Okay. Ngunit hindi pa natin na puputol. Nabagsak lang natin yung mga dahon. Tulad nito mga farmers, yan. Okay, ano. So meron pang iba mga farmers na hindi pa natin talaga na linis yun. Nandun pa. Marami-rami pa yung mga farmers, kailangan nating linisin. Pero yung iba nabagsak na yung mga dahon. So bukas, na naman, babalik tayo dito para tapusin yung ating paglilinis mga farmers. Okay. So
based on my observation mga farmers, yung ating mga saging is ano na, malalaki na at saka matataba yung ating mga saging. Although yung area natin medyo masukal, pero tumataba pa rin yung ating mga saging kasi nilalagyan natin ng organic fertilizer, yung ipot ng manok, no. So bawat puno nilalagyan natin ng isang sakong ipot ng manok. Okay, yan mga ka-farmers. Ang masasabi ko lang mga ka-farmers is, kung meron kayong mga area na hindi ginagamit mga ka-farmers, mas mainam na pagtatamnan nyo po ng saging. Kasi yung saging ay hindi po ganun kasilan pagdating sa paglilinis. Pwede lang talagang dadalaw-dalawin mo lang. Kasi itong saging parang sleeping acid sa mga farmers. Hinihintay mo ng ilang taon, pagdating ng araw ay meron ka talagang maha-harvest. Okay, like this one, naitanim ko to last year, November. So by next month, mag 1 year na to sa akin. So mga 1 year and 3 months or 4 months magsisimula na itong magbigay ng bunga. Kaya sabi ko, antay-antay lang. Kasi anyways, may trabaho naman tayo na pagkukunan ng income. At the same time, meron din po tayong ibang mga tanim na mas madaling makapag-harvest, tulad ng sa ngayon meron tayong ampalaya. So 3 times in a week po tayo nag-harvest ng ating ampalaya. And what is good, yung ampalaya natin ngayon is nag-harvest po per harvest 80 to 90 kilos. So ibig sabihin, in just 1 week makapag-ano tayo mga farmers, makapag-harvest tayo ng almost 200 kilos. Malaki na yun, times 60 ang kilo. So maabot na ng almost 12,000 or 13,000 per week. So okay na yun, part time. Okay, so I think yun lang siguro mga farmers. Maraming salamat. At yun po ang ating vlog sa ngayong araw mga ka-farmers. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At the same time, maraming salamat po sa mga ating viewers at saka mga bagong subscribers. At sa mga hindi naman po nakapag-subscribe pa sa ating channel, please help me grow my channel po. Like, subscribe and share. So once again, this is Sir Chad the Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. Bye bye and happy farming.